Ito na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong natitirang objectivity. Senador Alan Peter Cayetano inireklamo ang kanyang stiff neck at ang affidavit sa impeachment trial na ang hirap daw hanapin. No, ano ba kayo? Ang kapatid naman niyang si Senador Pia Cayetano mukhang may ibang pagkakaintindi sa ginawang grave threat sa Pangulo. Mamaya, pakinggan natin. Yan ba yung sampayan? Senador Robin Padilla, umamin na komunista. Ha? Gaano katotoo? Papayag kaya ang mga tunay na komunista? Senadora Amy Marcos, nalulungkot daw para kay birthday boy Senador Rodante Marcoleta. Kakantahan natin yan. AI analyst na si Jean Pupu Rumesba sa magagaling at matatalinong defense counsel sa impeachment trial. Objection. Luzon at Visayas, bardagulan na ng mga balita. Ako po si Ronald Llamas. O sa mga kababayan nato sa Mindanao, maayong gabi. Ako si Lovely Granada at ito ang The Lovely Show. By the way, also with Ronald Llamas. Para nga pala kay Stanley Chi, ating sponsor ng suot nating Chinese costume ngayon na nagmukhang mafia. Parang mukha Ang akong, aking tatay. mukha akong kwan dito sindikato. Mukha akong Pogo Lord. Hindi naman masyado, hindi naman malayo sa katotohanan. Hindi, wala akong maleti. Balita. Maliti. Oo, yun ang kulang. Stanley Chi, xie ni. Yan, salamat Stanley Chi. No? Sana pamigay mo na lang, huwag na ipahiram. Nagkaka-stiff neck na raw si Senador Alan Peter Cayetano na nasa row 1 ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. Buti pa si Supremo, nasa row 4 No? Nahihirapan daw kasi siyang basahin ang affidavits at video materials mula sa overhead projectors, monitors. Magayos naman kayo. Huwag niyong pahirapan si Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter. Isa pang reklamo niya, nahihirapan siyang hanapin ang affidavit ng mga hawak niyang dokumento. Hawak na nga niya, nahihirapan pa siya. Ano ba yan? No? Pakinggan natin kung bakit. You actually find it in Volume 14, Annex FFFFFFF-GGGGGGGG. So before I can even say that... That's FFFFFFF to GGGGGG. Yes. Ayun, ang dami namang reklamo. Parang yung dalawang magkapatid, reklamador. Hindi nyo kasi inaalagaan Oo. No? Dual ang kanilang trabaho, ha? No? Kung na sila, Senator Judge. Tapos defense lawyer pa sila. I was about to say that. Hindi ganun kadali yun. Minsan Ano ka ba? nakakalito na no? At saka feeling ko talagang nakukulangan yata siya. Parang inutil yung defense counsel ni VP Sara. Hindi, kumpara naman doon sa dalawang senador. Talagang wala silang, kakain sila ng alikabok. Oo nga. Di ba? Kaya ba nung defense lawyer na insultuhin yung mga senator judges? Hindi. Exactly. Kayang gawin ni Pia at ni Alan. Oo. No? Nile-lecturean yung mga kapwa nila senator judges kung anong dapat gawin at yung mga kakulangan nila. Kaya dapat pag nagsalita si Senator Bam Aquino, wag lang papagalitan niya yung mga lawyers na medyo pinapahirapan yung proseso sa impeachment. Pagalitan din niya yung kanyang kapwa senador. Yes. Diba? And speaking of stiff neck, kasi 'di ba, quote-unquote, maka-Diyos at maka-Biblia naman itong si Alan Peter Dapat sanay kang Cayetano. tumingin sa taas. Yung pag may stiff neck ka daw kasi, ibig sabihin daw nun, the biblical significance is matigas daw ang ulo mo. Talaga? Oo. If you're stiff-necked, it means you do not bend to the will of God. Correct. Ibig sabihin, hindi natural sa'yo. Kaya ang gawin mo, yumuko ka na lang at tignan mo kung sino yung Panginoon sa ilalim ng lupa. Diba? Ibig na sabihin ng aking mga lolo noon. Pero ikaw, pag yumuko ka, patay ka. Uy, hindi naman abot, grabe ka. Masyado kang harsh sa anak mo. Sige na nga. Oo, Hindi naman pasensya na. abot to. Muntik na. Yung mikropono.
Na-off ba? Namatay Muntik ba? na, muntik na. Oo. Sorry for the murder of the microphone. Oo. Bukod sa hanash na stiff neck ng magkakapatid na Cayetano, meron pang ibang hanash si Senadora Pia Cayetano na mukhang out of this world ang pagkakaintindi sa grave threat. Yun ba yung grave? Ang threat. Sa kanyang pahayag sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, ipinaliwanag niya ang grave threat. Dalawang boksingerong nagkainitan at naghamon. Sa articles of impeachment, ang tinutukoy po na grave threat ay yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo. Pakinggan natin ang napakalalim na paliwanag ni Senador Pia Cayetano tungkol sa grave threat. And my fourth example is a senator. Pag sinabi niyang bibitbiting kita, kikwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? I'll add some details. If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she's a female senator like me, na kahit na hindi naman isa hong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? Well, I'll just tell you my personal opinion and then I'll tell you now. I felt that was a grave threat. So, may I ask the counsel and the witness to now answer the question? Thank you. Wow! Grabe, ang lalim. Ang galing. No? Kahit ako hindi ko inaasahan na ikukumpara niya sa away sa sampayan. Yung kanyang Senate trial impeachment. No? Sobrang galing. No? Only she na hindi pinapansin o hindi kinakamusta ang makakapag-isip ng gano'n. In fairness, ha? Siguro yun ay bunga ng hindi natin pangangamusta sa kanya, kaya naisip niya yon. Yeah, hindi natin siya ma-reach. No? Kaya ikaw, anak, pag ikaw ay nasa Senado tuwing Lunes at saka Martes, batiin mo naman. Opo. Actually, gusto ko nga siyang batiin kaso ready, busy ako kaka-ready sa harapan. Oo, talagang pinagmalaki pa niya kung saan eskwelahan siya graduate niya. Exactly. Pero parang hindi siya pinagmalaki nung eskwelahan na pinanggalingan. Hindi. Tsaka, duda ako kung nakaranas na siyang magsampay. No? Sa lubid. Sa labas ng kanyang bahay, di ba? Duda ako noon. Pero nakaka-relate ako dyan. Kasi talagang pag sa, I was born in Butuan, di ba? Tapos kahit na syudad siya, it was like a rural living din eh. So, shared din ang sampayan. Yung mga kapitbahay. Tsaka solar yun. Dahil yung araw mismo nagpapatuyo. So, talagang minsan nagkakainitan nga dahil sa sampayan. Pero wala namang grave threat na nangyayari. Meron daw. Oo, sabi niya, para namang naranasan niya magsampay. Diba? Umamin pa itong isang senador na siya ay komunista raw. No? Tingin ko, ikakahiya siya ng mga komunista. No? Sinabi ito ni Senator Robin Hood Padilla sa patuloy na pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat daw ito nung ikumpara ni Padilla ang Romanov Project sa nangyari kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang napakalalim at napakakomplikadong logic. Sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, Sa bagay. Pero tahimik nga pala si Lorraine Badoy, ano? Kasi panay red tag yun eh. Ito na yung... Dapat i-red tag na ito. Umamin. Ha? Nasaan na si Badoy ngayon? Oo nga, tahimik siya. Okay yung ganyan ka-selective. Parang selective justice yan. Exactly. She's been red tagging the wrong people, pero tahimik kay Robinov Padilla. Correct. No? Lalo na, nilabas ng prosecution, sa inyo nagsimula itong Romanov eh. Kayo nagbanggit nito eh. Tapos ngayon, isisisi nyo.
Tapos ayaw niya naman mag-cooperate sa investigasyon para malaman sambang sako ng gawgaw sa Exactly. Quinta Market. Yung Exactly. pinulot. Yung inyong Romanov Conspiracy Project laban sa inyo. Vocabulary para sa ating mga manonood. Ano nga po ba ang Romanov? Bakit? Kasi madalas siya naririnig ngayon sa, lalo tinatalakay ang Article 4. Yes. So, ano po ba yung Romanov? Yan yung Romanov Dynasty sa Russia na ilang daang taon na namumuno sa Russia. Pero nung turn of the century, ay nagalit na ang mga tao. Pinabagsak sila. At yung buong pamilya at pinuksa. Diyan nagsimula yung mga pelikula sa Disney at saka sa iba pang seryosong pelikula ni Anastasia na meron daw nag-survive na anak. Yun yung Legend of Anastasia. No? Pero mukhang hindi naman pumunta sa Pilipinas si Anastasia. Kahit merong mga ilan dyan na nagpapanggap na sila ay ninuno daw nila si Anastasia. Baka nuno lang. Katulad nito sa Robin Hood. No? Kaya anak, pag nakita kayo sa Senado, ipaliwanag mo kung ano ba talaga yung Romanov no, na pinagkakalat nila na gagawin daw sa mga Duterte. Okay. Marami pang pang-asar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show. By the way, also with Ronald Llamas. At nagbabalik ang The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Lungkot-lungkutan si Senadora Amy Marcos, kumare. Dahil daw yan sa pagkakakulong ni birthday boy Senador Rodante Marcoleta. Anya, 73rd birthday sa July 29 ni Marcoleta, pero nasa kulungan siya. Lungkot naman. Noon pa raw sinasabi ni Amy na isusunod na si Marcoleta. Bakit hindi? Bakit parang... Okay. Dagdag pa ng senadora, inuubos talaga sila. Pakinggan pa natin ang iba pang dinadamdam ni Ate Amy. Uy, ang lungkot ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 siya sa July 29, sa katapusan. Alam ko kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, noong ko pa, sinasabi ko na yan isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila, inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder na yan. Kawawa naman yung aming mga senador. Ano ba sila? Halos kalahati ng senador na may kaso, kakampi niya. Exactly. Tapos nagreklamo sila na inuubos sila at ginagawa sa kanila ang selective justice. May kaso ba yung... May kaso ba ang kabila? May kaso ba si Senadora Risa Ontiveros? May kaso ba si Bam Aquino? May kaso ba si Coco Pangilinan? Si Kiko Pangilinan? Kiko? sorry. May kaso ba? Hindi ako perfect katulad mo, anak. No? May kaso ba si Ping Lacson na never tumanggap ng pork barrel? May kaso ba si Lito Lapid? Oo, na tahimik na nag-observe. Alam ang kanyang limitasyon. Exactly. May kaso ba si Senador, Senate President Soto? Si Win Gatchalian ba may kaso? Ba't kayo nagreklamo? Ang alam ko may kaso din si Joel Villanueva. Okay. Si Chis Escudero. Hindi naman nawala ang kaso nila Hindi nawala. Nandun pa rin. At who knows? No? Kaya, di ba kakampi nila dati yan? Wala akong naisip pahiwati. Wala akong naisip pahiwati. Nakikita ko yung thought bubbles mo, anak Pero si Amy, wala pa siyang kaso. Oo nga, hinihintay ko. Si Alan Peter, wala pa siyang kaso. Pakinggan mo yung salita. Wala pa. Ah. Actually, binubuhay nga ngayon, nire-resurrect ang kaldero. Hindi lang yun. Oo. Maraming
flood control projects. Yes. Sa Taguig. Kung hindi mo alam, anak. O kunwari hindi ko alam. At again, wala akong naisip pahiwatig. Sinabi ko Yes. lang, maraming flood control project sa Taguig. Exactly. Kaya yung iba dyan, huwag masyadong magmamalinis. At baka kayo ma-stiff-neck. At para bumati ng happy birthday kay Senator Rodante Marcoleta, makakasama natin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral J. Tariela. Uy, may kasamang ano. Admiral, saan nyo nahugot siyang kasama nyo? Sa Divisoria, Baclaran, Chinese Uy, Embassy? hindi makakita. Hindi ko alam, sir. Biglang sinamayan lang ako paglakad dito eh. Si ano eh? Tunay ba yan? Tunay ba yung honey na yan? Xi Jinping ba yan? Made in China yata yun. Diba? Thank you. Mukhang, Xi Jinping. Mukhang marami na naman ang babanat kay Admiral J. Tariela. Paliwanag lang po, wala po siya kinalaman dyan. Kami po ang nag-set up sa kanya para doon sa mga babanat sa kanya. Kami na lang po ang banatan nyo. Dahil hindi kami ganun ka-sensitive. No? Hindi kami katulad ng DFA. No? Welcome to the lovely show, Sir Thank you for Jay having me, Tariela. Miss And also Lovely. with Ronald Llamas. Extra lang ako rito. Extra lang ako rito. No? Si Lovely, nag-lalakwatsa yan sa Pag-asa. Kaya Isang nga, araw, nakita ko oo. nga last Sunday. Nawili. Yes po. Nawili. Kasama si SND, Secretary Gilbert. Oo, actually, Siguro. na-inlove ako sa mga bata doon eh. But before anything else, bago Yeah. tayo magsimula, kantahan muna natin ng happy birthday song in Chinese. Si Senator Marcoleta, yung best friend niyo po. Kasi sabi ni Senator Amy, malulungkot daw ang magiging malungkot ang birthday celebration ni Senator Marcoleta. Medyo. Malapit na. Pero nag-advance visit na rin si Kwan si Vice President Sara at saka si Robin Hood Padilla na hindi sila nakasuot ng mask. Kahit meron daw siyang pneumonia. Pneumonia. Mild lang naman. Sabi nga ng PGH, wala naman. Wala naman daw sa O, sige, kantahin na natin. Ito po ay para kay Senator Rodante Marcoleta na gustong ipamigay ang Pag-asa Island. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Happy birthday, Pedro. Happy birthday yun. Happy birthday, Senator Marcoleta, sir. At sa loob kasi ng kulungan, marami siyang pagkakataon para sukatin yung West Philippine Sea na hindi niya alam kung ano ang conglomerates. No? Ngayon, baka buti na lang. Baka ipamigay niya pati Batanes. Speaking of, meron nga ba talagang claim ang China sa Batanes? I mean, kiniklaim ba talaga nila? Kasi sabi, pagkabasa ko sa page nila, parang it's not true naman daw na kiniklaim nila. May statement na ba sila? I think so. Sa Global Times. Ang Global Times, dati kasi naglabas kasi yung mga academician. Nung lumabas na siya 2 days later sa Global Times, ay official na yan. Dahil yun ang mouthpiece ng Communist Party of China. No, kaya nung lumabas siya ron, ay ang sabi naman ng ating DFA, huwag niyong pansinin yun. No? Ang pinapansin lang namin, statement ng gobyerno. Dapat kasi alam ng DFA kung ano yung Global Times. Paalala lang naman. No? Pero ako, Sir Ronald, no? Oo. Yung first instance na nabalitaan ko na merong so-called Chinese academics daw, no? Scholars, nagsasabing ang Batanes ay parte ng Taiwan, therefore it's part of China. We immediately responded. Kasi gaya sinabi mo, sir, no? Ang procedure ng China to float a misinformation, it starts with the scholars. Yes. And then, alam naman Na natin... wala namang gagawin na walang pahintulot. Yes. Alam naman natin na Right. walang freedom of speech, walang freedom of expression, walang free thinking sa Chinese government. So, ibig sabihin, lahat ng ilalabas nila, sanctioned by the state, no? Yes. And then, ibibigay ito sa state media, Yes. i-amplify, and then after that, kung walang magre-react, walang magre-reklamo, Yes. magiging policy statement na ng gobyerno nila. Correct. Kaya we immediately responded. At kinundin na natin, no? Of course, Secretary Gilbert Chodoro, General Oban, the National Historical Institute,
We Yes. don't have to wait, no? Na Ministry of Foreign Affairs pa ba ng China ang kailangan magsalita na sabihin na Hindi. ang Batanes ay palke ng Hindi, kwan lang China? yun. Nominal lang yun. Ang decisive dyan, yung Communist Party. Now, by the way, ngayon yung 111th anniversary nung pagtatayo nila ng political section. Oh. Ang ibig sabihin niya, nung nanalo sila, bago pa lang sila manalo, ay meron na silang organization framework. Lahat ng units ng kanilang army noon, lahat ng kahit anong units ng Communist Party ay may isang political officer. So ginawa yan sa People's Liberation Army. Bawat isang platoon, may political officer. Baka kasi yung loyalty ng mga sundalo magbago eh. No? So may PO doon. Yun ang nagpaparusa, yun ang nag-nominate para sa higher position. Ganon din sa gobyerno. Lahat ng units nila may political commissar. Kaya in a way, kaya nag-survive yung Communist Party of China. Dahil kontrolado nila. Usually kasi sa authoritarian dictatorial regimes, ang kinakabagsak nila yung military mismo. Sa China, mahirap mangyari dahil lahat ng military may komisar. Lahat ng units ng gobyerno may komisar. Kaya pag nilabas ng foreign affairs, ni Wang Yi, ganito ang posisyon. Hihintayin mo, lalabas ba yung Foreign Affairs Committee ng partido. No? Yun yung mas decisive. Pero para sa mga viewers po natin na nagtatanong, bakit Batanes? Bakit target ng China ang Batanes? Well, there are different ways, no, para sagutin yan. Una, some are claiming, the academics are saying na it's because may kinalaman daw ito dun sa delimitation agreement na pinirmahan ni Pangulong Marcos with Japan, no? Na nag-react ang China kasi daw they were not that kind of delimitation agreement is illegal kasi hindi sila kasama sa usapan. Secondly, may mga nagsasabi na yun na it is in preparation dito sa pag-take over daw nila ng Taiwan. But either way, no, kahit ano pang dahilan ni Xi Jinping or ng Chinese Communist Party, kung anong objective nila sa Batanes, we must not forget, no, na sa loob ng 2 century na, meron tayong occupation dito, meron tayong roots dito, meron tayong control dito sa Batanes, at ang mga kapwa nating Pilipinong Ibatan ang naninirahan dito, ibig sabihin, it is not for contest or debate. No? Yes. Ito ay parte ng Pilipinas. Yun yung problema sa China. Ang iniimbok nila lagi, historic rights. Yes. Kaya yung Palawan daw, sa kanila nung unang panahon, no, ang Batanes daw ay part ng Taiwan nung unang panahon. At makikita daw yan sa genetic composition ng mga Ibatan at part ng kanilang lengguwahe. So, yun ang kanilang iniimbok. Kung yun ang iniimbok nila, pwede iniimbok na Mongolia. Oh, exactly. Na ang China ay part nila for 300 years, di ba? Using the same thing. Yes, pwede rin i-invoke ng Rome na malaking bahagi ng mundo ay bahagi ng Roma. No? At pwede rin i-invoke ng mga Greek na malaking bahagi ng mundo ay kanila. Huwag mo kalimutan, Lovely. Merong isang sultan sa Pilipinas dahil sa pag-ibig, in-invade ang China dati. No, 500 years ago, in-invade at successful, Successful. Eventually, naitaboy siya. Pero medyo nakalusot. At dahil sa pag-ibig. Dahil sa Yung nililigawan ng jowa niya. pag-ibig. Charot. Sabi nung kanyang jowa, gawin mo ito para sa akin. Wow. Kaya nilusob niya. Nung sinabi ng jowa niya na, bigay mo sa akin ang mga bituin, ang moon, bigay mo sa akin, no? Ang buwan. Hindi na niya kinaya, no? Piniwersa na niya para magpakasal. Half moon ang dumating. Charot. Bahagi ng kasaysayan natin yan. Kaya wag sila mag-invoke ng history. Exactly. Makulay din naman yung ating history. Hindi boring, Exactly. no? Hindi katulad ng Senate Impeachment Court, no? Hindi ako makatulog kahapon. Well, a lot. Boring ba ang Senate impeachment? Pag-anim na oras. Pag-anim na oras. Change channel lang yung karamihan, eh. No? Pero nagtsatsaga ako. Lalo na Monday at saka Tuesday. Nandun si Lovely Granada. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni anak doon. Pakalat-kalat doon kaya nachichismis Well, a lot of activities are actually going on, especially this July, no? Marami ang nagse-celebrate ng ating 10th year arbitral award. Yes. So, how do you feel about that po?
Well, una sa lahat, kailangan natin laging i-greet ang Chinese Embassy. Happy anniversary sa atin, no? Yes. Kailangan nating maintindihan na kung wala ang China, kung wala ang pambubuli ng China, Walang bagong emerging patriotism. at higit sa lahat, sir, no? Walang arbitral award. Yes. Diba? Kasi wala tayong irereklamo. Oo. Kaya magpasalamat tayo sa China dahil sa kanila, mayroon tayong sinicelebrate na arbitral award ng mahigit 10 taon na. At sineselebrate ng buong mundo. At sinicelebrate at kinikilala ng buong mundo. Dahil hindi lang tayo nakinabang dyan. Yes. Yung freedom of navigation. Ang laking pakinabang dyan ng mundo. Lalo na, yan ang the most important waterway in the world. No? Baka nga mas important pa yan sa Hormuz eh. Wala pang mga aquatic mines. Alam mo, para sa akin, sir, merong isang tao din sa mundo na nagpapasalamat sa China ngayon. Sino? Ang may-ari ng Facebook. Sa bagay. Ng social media platforms. Instagram, lahat. Yan, oo. Kasi talagang ginalingan ng China Ang ngayon. sipag nila, Sa no? TikTok? Sa TikTok ba yan? Hindi lang. Facebook, sa Facebook, Instagram, yes. X, pati si Elon Musk kumikita sa China. Oo. Dahil lahat ng social media pages ng China, talagang amplified na ang Facebook. arbitral award daw ay illegal. Oh, grabe itong Facebook, no? Oo. Oo. May mga kilala pa naman ako dyan. Mabanatan nga. No? Alam ko, kilala ko yung mga nagpapatakbo dyan sa Pilipinas eh. Pero sumusunod lang yan sa... Pero ganun pa man, sir, no matter how loud the noise is ng Yes. Chinese government sa pagdi-deny na ang 2016 arbitral award is final, binding, at China should respect and enforce it, wala pa din eh. Mas maraming Pilipino, mas maraming mga bansa ang naninindigan na ang Pilipinas ang tama at ang 9-9 ng China ay walang legal na basehan. Nung nung 2024, namit ko yung head ng Germany, Chancellor Scholz, at si Macron, presidente ng France, at saka si Prime Minister Sanchez ng Spain, no? Mga iba't ibang conferences noong 2024. Ang una nilang nabanggit, yung West Philippine Sea. Ang tingin nila dyan, David versus Goliath. Yeah. Pero mga heads of state, napapansin tayo. Sabi nila, lumalabas kayo sa Le Monde, yung malaking media platform ng France. Lumalabas kayo sa Der Spiegel, yung kilalang media outlet sa Germany. Sabi nila, lumalabas kayo, kaya naman monitor namin kayo at suportado namin kayo. Yun ang sabi, heads of state ng 3 bansa. No? Chami-chami kami, sorry Ingit si Richard Hidarian We have the support of the entire world, pero sa mundo ng China, kasi may nilabas sila ng statement na kiniklaim nila na sila daw ang may suporta ng mundo. Correct. Sa planeta ba sila nakatira? Suportado sila ng North Korea. Alam mo sir, lagi sinasabi ng China, wala ni isang miyembro daw ng ASEAN ang kumikilala ng 2016 Arbitral Award. Pero ang gusto ko itanong sa China, meron ba na masasabi silang kahit isang bansa na sinasabing Exactly. the 9-9, now 10-9 is supported by anybody? Wala. Siyempre malungkot yan eh. Kailangan mo sabihin na marami kang kasama kahit wala. No? Parang hindi ka masyadong malungkot. Pero no? kung ano mo, Sir Ronald, no? Masyadong matapang ang binitawang salita ng spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs sa European Union. Dapat daw maghinay-hinay sila sa pagsuporta ng 2016 arbitral. Oo, biro mo hanggang doon Magic. hindi naman papayag yung mga European countries na pagsasabihan sila ng ganyan. Exactly. Kaya again, salamat sa China sa pambubuli sa buong mundo, no? Dahil hindi lang sa Pilipinas sila nararamdaman. Parang ano yun eh. Parang ang galawan nila, sir, illegalista kami, suportahan nyo ang illegal na posisyon namin. Or else. No? Doon na tayo sa or else, di ba? Are you referring, sir, sa mga nasa Senados na pumanig sa or else? Or Hindi lang. No, marami pa sila. marami pa? Oo. Yung iba ay nakalantad, mga senador, no, vice president. Yung iba ay medyo nakatago, pa statement ng soft diplomacy, no. Yung iba nakakulong. Joint exploration, no. Yung iba mga tahimik lang, kumukutkot sa loob, no. Pero lahat 'yan monitor na natin. Kailangan lang ay yung mga katulad ni Lovely Granada para expose sila, no, in a sarcastic manner, di ba? Doon sila nasasaktan eh. Hindi ba, sir, educational
planner. Diba? Hindi na kaya ng education. Hindi na yun. Oo, medyo... With sarcasm Nakuha na na talaga. ng ano. Kinalyo na yung mga yan. Well, it's 10 years. It's been 10 years since our victory, pero patuloy pa rin ang panghaharas ng ng China sa ating mga mangingisda. What are our continued efforts against this? Una sa lahat, no? Dahil parte ko ng gobyerno, uunahin ko, of course, the civil society. Meron na tayong atin ito, ilang beses na nilang ipinakita na pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi lang ito usaping militar, hindi ito usaping ng mga uniformadong tao at hindi lamang ito effort ng gobyerno. Ang atin ito, of course, the civil society is a good example, no? Na ang pagtindig natin sa West Philippine Sea, dapat tindigan natin lahat to bilang Pilipino. Yes. Even if you're part of the government or not. And it has to be as transparent as possible. Yes. Dahil kung meron kayong mga secret deals, yung weapon natin laban sa China, tinatanggal mo. Yung asymmetrical weapon natin. Dahil di naman natin kaya yung China, biggest army in the world, biggest navy in the world, no, etc. So, anong laban natin? Expose and oppose tayo ngayon, Yes. no? Ina-expose natin sila, ino-oppose natin, pero for all the world to see. Kaya pag tinanggal mo yung transparency na yan, yari ka. Wala yung suporta ng mundo. And supportahan ko lang ang sinabi ni Sir Ronald, no? Yan ang effort ng gobyerno natin, no? To expose the Chinese aggression. So, bukod dyan, of course, the Philippine Coast Guard is also continuously deploying our limited assets, no? Ilan lang naman ang mga Coast Guard vessels natin na cute kumpara sa Coast Guard vessel ng China, but still, we are deploying our assets para tindigan ang ating karapatan, no? Kahit naman maliit lang yung mga Coast Guard vessel natin, pag hinahabol ng Chinese Yes. Navy at Chinese Coast Guard, sino nagkakabungguan? Sila. Hindi tayo, di ba? Baka mamaya sisihin pati tayo sa nangyari sa kanila, di ba? Sila yung humahabol. Exactly. Tsaka tinatanong tuloy tayo, Sir Ronald, bakit yung cute na Coast Guard natin hindi daw nang water cannon? Yes. Siyempre. Mahirap i-water cannon ang cute. Si Lovely lang, kasama yan doon sa convoy na huli. Sa Pag-asa at saka sa Fourth Civilian sa Mission Sandy ba? Cay. Sumakay pa ng jet ski. Nag-jet ski. Nauna pa siya. Nauna pa. Kaya Digong. Yung nagpromisa noong 2016, 2015 na siya yung mag-jet ski. Tsaka nung bago umalis si Miss Lovely sa Pantalan, ang sabi niya mag-jet ski siya. Tinotoo niya. Hindi yun promise. No? Hindi. At Walang promise. hindi rin yung joke. Hindi yung joke. Hindi yung joke. At saka kaya nag-react ang China. Nagtanim din ng bandera nila sa Sandy Cay. At nagtanim din ng basura. Ay, sinisi sa inyo. Nagkalat daw kayo ng basura doon, Miss Lovely. Nagkalat daw si Kong Dada ng basura doon. Pero ito kasing sa kahit sinasabi nila ng DFA na huwag masyadong seryosohin itong Batanes. Knowing China, kailangan seryosohin natin lahat ng sinasabi nila. Yes. Dahil kung hindi natin siseryosohin, baka mamaya kinabukasan, meron na namang kwan dyan. Artificial island na naging military base. Dahil napaka-crucial ng Batanes. Right. That's 100 kilometers away from southern Taiwan. The industrial hub of Taiwan. Na napakaraming OFW na Pinoy. Na nandyan, di ba? Tapos, yan yung gateway from the Pacific. Kung sakali magkakagulo, wag naman sana mangyari. Over Taiwan, at saka siyempre, baka madrag on ng Japan, at saka ang Korea, dyan ang papasok ang tulong. Kaya mahalaga na kontrolado mo yung Batanes. Dahil ang unang aatakihin ng China, kung sakali, will be southern Taiwan. Yun ang panila lifeblood ng Taiwan. Exactly. No? Unfortunately, dyan pinakamaraming Pinoy. Dyan. Kaya hindi yan ganun ka walang kwentang statement. Meron niyang strategic military value para sa China. No? Hindi ang Chinese Communist Party, hindi nagsasayang ng salita. Right. Pag naglabas siya ng salita, may ibig sabihin. Dapat seryosohin. Hindi yan katulad sa Pilipinas. No? Yung mga chubalo natin. No? Yung mga grave threats, hindi sila seryoso. Pero may umamin na kasama sa Partido Komunista sa Senado. Sir. Correct. Yung Robinov? The Robinov scandal, di ba? Meron umamin na suportado niya daw ang Partido Komunista. Pero ang galing ng logic na, no? Binabanatan niya yung Hindi, statement. naguluhan ako sir sa logic na yun. Pwede mo i-explain Ang mo? galing yung logic. Actually. Paano ba yung logic na yan? Kaya totoo yung Romanov,
project laban sa mga Duterte ay dahil kinalaban ng mga Duterte ang mga komunista na siya ay membro. Sige, subukan mong i-organize yung logic mo. Pero meron pa siyang first premise doon. Ang matandang Marcos din daw, kinalaban ng komunista. Oo nga. So, Na anak niya man ng Marcos Sr., ang presidente natin ngayon na si President Marcos Sr. nabinabanatan nila. Pasensya na po, may mga limits yung aking intellect. No, hindi ganun kalalim. hindi Yung abot. complexity. Very sophisticated eh. Kaya Ang nga tawag dyan idol natin eh. Ang tawag dyan sa intelligence, counterintelligence, reverse trap. Double reverse trap. Ito, hindi lang double, triple reverse trap. Nakailang talon eh, no? Yung ganyang mga operasyon, kailangan mo sobra kang talino para ikaw mismo hindi malito. Elon Musk ka na talaga na level. Na ang biggest factory ngayon ay nasa Shanghai. No? Gumagawa ng mga murang makina ng Tesla. Kaya ang Tesla ngayon, hindi na Amerika eh. Dahil yung mga key components niya, made in China na eh. Mismo yung nanay ni Elon Musk, nakatira sa Amerika. Sa Shanghai. Sa Shanghai. Kaya hindi simple yan. The first trillionaire in the world, no? Pala ko rin sana maging ganyan eh. Hindi ko kinaya. Anak, pag naging second trillionaire ako, okay ka lang dyan, Diyan ka lang, no? Papadalang kita ng limpak-limpak na mga maleta. Malita. Malita. No? Ito kasi si Admiral, hindi nakasama dun sa kanya. Mga Malita boys. Hinihintay ko nga na pangalanan siya. Actually, sir, yan nga yung gusto kong itanong. Bakit hindi ako nakatanggap ng maleta eh? Correct. Hindi ko alam, baka paper bag level lang ako. Pero Sir Jay, gaano kahalaga na yung mga bata ay talagang ma-indoctrinate tungkol sa West Philippine Sea? Alam mo, Miss Lovely, paulit-ulit na sinabi na ni Justice Carpio, ang issue ng West Philippine Sea is intergenerational. Ibig sabihin, this is something na ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. So, kung ganyan na ang ating laban, no, it's a long game. No? Yes. It will go beyond our lifetime. Ibig sabihin, ang kabataang Pilipino, dapat maintindihan natin ngayon. No? Kung ano ang ipinaglalaban natin, bakit natin pinaglalaban ito, ano ang legal na batayan nito. Kasi kung hindi nila alam, napakadali nilang, napaka-convenient. Sabihin nila, baka pag it's already their turn to lead this country, masabihin nila, pamigay na lang natin. That's why Are we on it po ba? I mean, nasa curriculum na ba? well, to be fair with Secretary Angara, hindi sir, ngayong academic year, Lalagay for na. the 4th grade, 6th grade, and 10th grade, i-incorporate na ang issue ng West Philippine Sea. No? So, hindi mo muna siya babanatan? Hindi sir, si Secretary Sari sir has been very helpful. Oo nga. Kasama natin sir si Justice Carpio, si Attorney J. Batong Bakal, the Department of Justice, si Attorney Preti. Yes. Nag-iikot kami sir ng different regions. Okay. Itinuturo namin sa mga social studies teachers kung ano ang kahalagahan ng WP. Yeah. Hindi like naman the- kasama si Undersecretary Trigid dyan, no? Hindi sir. Yun lang. O, di. Yeah, like the Okay na, hindi ko na babanatan. Like the Chinese children, yung mga bata sa China talagang alam na alam nila na sa kanila Yes. ang buong mundo. From the very start. Yeah, from At the an very early start, age. yes. No? Tayo, mga senador na, hindi pa alam eh. Kung ano yun, saan Exactly. yung West Philippine Sea, pinamimigay pa yung Kalayaan Group of Islands. Exactly. Kung nandito yun, baka pati yung Batanes, pinamigay na. No? Buti na lang kulong na. No, kaya magayos kayo. No, magayos kayo. Dahil, halimbawa, ito naman, di naman criticism. Observation lang. Sana yung gobyerno, isang foreign policy natin. Sir, taga-gobyerno. Yes, dapat isa rin ang mensahe. Diba? Kailangan mo yung mga lahat ng spokesperson mag-usap-usap. Ito lang ang sasabihin. Hindi yung may sinasabi itong isa, may sinasabi yung isa. Nalilito yung mga tao eh. Wala na nga sa curriculum natin, tapos lilituhin pa. Yes. Well, to be fair, sir, sa spokes na mga kakilala natin, mga barkada mo din, Admiral Trinidad, of Yes. course, no? Align kami ni sir. Kaso makalatag lang. Hindi sir, at siya pa din ang ano. Siya pa rin ba? Siya pa din. Colonel Padilla, align kami ni ma'am, no? Okay, The DOJ, Okay, National Security Council, Okay. si ADG Valencia, NMC. NNC, Yusek Lopez, Yan. align din kami ni sir. Good. Okay na lang po ang Ayoko lang, kaya na lang po ang mag-observe kung ano yung wala doon sa mga binanggit.
ng mga spokesperson. No? Wala tayong naisip pahiwatig. No? Oo. Admiral, lagi kayo nakikita na nakikipagbungguan sa mga foreign invaders natin. No? Pero ang siguro gustong itanong din ng mga mamamayan ay, ano ba kayo bilang isang tao? Parang tao pa rin kayo, di ba? Oo. Ano bang ginagawa niyo pag nagpapahinga kayo sa downtime niyo? Kayo ba ay may oras manood ng Netflix? Katulad ng ating Senate Flix, no? Kayo ba ay may oras na tumagay ng kaunti? Kahit kaunti lang, no? Paano ba kayo sa inyong pamilya, no? Well, Sir Ronald, no? You're aware naman, may pamilyadong tao ko, may mga anak, and ang para sa akin, yung spare time ko na lang is, manood ng Netflix kasama ang mga anak ko, no? Sometimes, makapag-malling, manood ng sine din. Ano bang paborito niyong miniseries? Ano bang inyong pinapanood, no? Para baka maya, sundan din ang ating mga tikapakinig, no? Baka tingin nila, oy, kaya pala kayo tumalino dahil sa mga pinapanood nyo. Di ba? The Cayetano siblings drama. Ang miniseries na pinapanood ko, mga documentary series sa Netflix. Suggest natin kay Robin Hood yun. Hindi ako masyadong mahilig manood ng Korean novela. Kasi masyado na ako ma-inlove sa mga Korean actors. Okay, Charla. Basta, Mga singkit pa naman yun, sir. Okay lang yun. Basta hindi actors. Annyeonghaseyo. Uy, pero maraming magaganda. Na hindi lang mga love-love, no? Yung mga talaga, yung mga espionage. Yeah. Maraming magaganda. Historical, no? Kaya, Senator Robin, nanood din kayo ng mga documentary. Ang dagdag yan, no? Kahit hindi nag-emanate sa utak nyo, kunyari. Okay. Thank you so much, RADM J. Toriela, for gracing us with your presence, the lovely show. Also, Parang kain suka. Dahil tayo na una sa kanya, di ba? Doon sa programa niya. Tayo na una, ikaw, di ba? Tapos balik naman siya rito, di ba? bago tayo magpaalam, magre-request sana ulit kami ng isang kanta. Tongkoila Abuchiki Ki. Yan ang bagay na hindi ko talaga magagawa. Ikakahiya ako ng misis ko pag ginawa ko to. Ba't puro si Panelo na dito? Diba? Butiki. Ano yan? Wala ako naisip pa. Kaya ko, butiki. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng sobrang neutral, sobrang objective na political analyst sa kabilang panig. Kung sa bana, talo niya ang mga nagsisitalinuhang mga DDS. Eto na ang ating resident AI analyst, walang iba kundi si Jean Poo. Pasok! Syukran, Ronald and Lovely. Objection! Gusto ko lang naman sabihin na magandang performance ng Defense Counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 10/10 ang grado. Kesa naman sa abogado ng prosecution team na sipunin. Tapos nagwawaray pa sa hearing. Ambot sa imo. Alam kong kokontra kayo mga bitter, kaya magbibigay ako ng evidence. Well. Ang dami nilang binabatong kakaibang ideya at argumento. Tsaka bakit nyo binabash yung objection ni Atty. Narvasa? Normal lang naman yun sa pagdinig. Mga wala kasi kayong alam sa batas. Magogil kasi kayo. Gayahin nyo si Senador Robin Padilla. Isa pa, totoo lang naman ang sinasabi ng Defense Counsel. Halimbawa, yung grade ni Sara Duterte. Totoo naman na pumasa sa board exams. First attempt niya may rating na 80%. Kaya nyo ba yun? I don't think so. Tsaka yung sinasabi ng depensa na corrupt ang mga congressmen, hindi rin ba totoo yun? Pa-object pa kayong nalalaman. Ang hirap kasi sa inyo, kapag naririnig ang katotohanan, umiiwas kayo.
Ang cute talaga nitong si Jean po. galing. Sobrang cute, sarap kurutin ng nail cutter. Sa singit. Sa singit. Grabe ka. Oo. Ang sakit nun. Oo. Talagang napaka-objective nga, di ba? Objective, kaya puro objection, Oo. objection, objection, Sabi nga objection. ni UP Law Assistant Dean, Attorney Tamase, problema sa defense, masyadong ino-over-judicialize yung process. Right. Nakakalimutan nila na itong mga hukom na nandito, hindi naman talaga mga abogado at hindi Yes. rin mga judges. Justice, yeah. Isa lang yung mga politician na mahalaga sa kanila yung political implication ng articles of impeachment. Simple lang eh. Hindi naman ito beyond reasonable doubt ang hinahanap. Ang hinahanap dito ay siya ba ay fit to remain as Vice President, no? Parang So parang nakalimutan nila. tinuturing ba nilang, tinuturing nila itong parang criminal case? Correct. Kaya nga, nag-adjust na rin sila. Pinawasan na nila yung objection, Your Honor. Dati kasi 49 in one sitting, no? Si CJ Narbasa. Ngayon, nakita mo, nabawasan na dramatically. At nagsisimula na rin silang mag-adjust at attempt na balansein yung judicial process at saka yung political process. Talaga ba? But failing to do so. Sinubukan lang naman. Sinubukan lang. Iba naman yung nagtagumpay dun sa kanilang layunin, no? That was a nice try. Back to the drawing board. Try until you succeed. Sabi nga ng lolo ko. Iniwasan na nila yung masyadong object ng object ay hindi pa naman tapos yung prosecutor. Pero may bago silang pakulo at strategy. Sinasabi na, uy, alam mo ba na lawyer yang si Sara Duterte? At alam mo ba na yan ay nakapasa sa bar? At alam mo ba na 80-80 ang grade niya? Parang, 80 pala. Napaka non sequitur no? Yung mga hirit na gano'n. Parang lang yan credentialism ng Cayetano siblings, di ba? I mean, why does he even have to say that? Oo nga. 80% ka lang, tapos yabang mo na, di ba? So sinasabi niya, sabi niya pa na mas mataas daw ang grado ni Sara than most of the lawyers here. Yun yung statement niya. Ibig sabihin ba? Di wow. Ibig sabihin, mas magaling pa si Sara wow. kaysa sa kanila. Kaya naman si pala. Che Jokno, din ng law school yun. Lasal Yun. Law School. Di ba? Si Kakabag-Aw, mga top yan ng bar. Hindi lang yan 80%. Right. Si diba? Kong Leila, placer din. 8th placer ba? Yes, If I'm no, not nasa mistaken. top 10 yan, no? Ako kasi nasa, huwag na natin pag-usapan kung nasaan ako napunta, di ba? First place naman po kayo sa aking puso. Yan, okay na, sapat na sa akin yan, no? Sapat na sa akin yan, anak. Pati ako, pinagbobola mo. Kasi bola po talaga kayo. Ako, magayos ka, no? Magayos ka. At least hindi ako... Kayo ay bola. Ako naman ay parang turumpo. matulis. Parang turumpo. Doon lang ako sa bola. Kesa turumpo. Pag ang bola ay natusok, Sasabog. at yan ang nangyayari sa Lovely Show. At least dito, tayo-tayo nagkakatayan, di ba? Nasaan na ba yung ating mga nagko-comment, no? Babasahin ba natin yung mga yan? Basahin na natin. Dan Madel, male or female? Walang ganyan, no? Oy, mali pala, mali. Mabanatan na naman tayo. Fun fact, mag-cousin yung nasa right and left side. Mag-cousin tulis. At haba ang baba. Walang ganyan. Uy, grabe kayo. Nasaktan tuloy ako. Bola po siya, bola. Bolang kristal. Oo. Sabi nga ni Jean Pupu, di ba? Kaya, when you reign, ha, hatred ng kadiliman, pay na litok, murag paras ilang kaugalinmon, raman taon ni talang nangawas ilang mga wait, jamal, parang jawit. Ano yung ibig sabihin? Translate nga, anak. Okay, translate ko Hatred at kadiliman pa ang nasabi nyo or nabanggit nyo. Parang sarili nyo lang din ang tinutukoy ninyo. Parang ganon. Waray ba yan? Dahil sabi ni Jean Pupu, nagwawaray daw si Ligutan. Alam ko Cebuano yun eh. Parang Surigao nun kasi. Parang Surigao nun. Hindi, pero yung kay Kwan, kay Ligutan. Ligutan, yes, yung binanatan ni Jean waray-waray. Pupu kanina, di ba? Bawal ba yun na magwaray-waray? Hindi, okay nga, nakaka-relate nga yun eh. Yes. Sa Court of Public Opinion. No? Yes. Doon kinakapos yung defense. At saka part naman
naman talaga ng Filipino language ang waray-waray. Oo nga. Diba? Oo, Anong problema binabanatan nila pa. doon? Oo nga. Troa man, many as Fausto, mukha ng mga mambabarang. Uy! That's almost a compliment. Yes. No? Oo. Marunong ka ba? Ang kulam? Pag nagagalit ako, Mga pala, tiga Southern Mindanao ka. Marami doon. Si Longo, Baki dyan. Ganyan na talaga ang mga media. Aba, media pala tayo. Oo. Ngayon, pag di kaya ng mga trolls, bibigyan na lang ng segment sa TV para makabawi. Saligang, ang papangit ng host. Si maraming tinga at haba-baba. grabe Nadurog sir. na naman ako, Ron. Nadurog na naman ako. Ikaw ba, hindi ka nadurog? Hindi naman, sanay na ako. Lian, naku po, ang pangit ng nasa show na ito. Ang boring naman ng mga comment na to. Bakit kayo nanonood? Oo. Hindi niyo ba alam nakakadagdag kayo sa daan-daang libo na views namin? Oo. Ito si nakaraan nating episode mahigit 200 na. Oo. Isang araw pa lang lumalabas, di ba? Kaya mag-campaign kayo para walang manood. Pero hindi rin kayo makakapag-comment. So hindi rin namin kayo mababasa. Hindi rin kayo mababayaran bilang trolls, di ba? Oo nga. Oo. Amplify natin to. Oo. Tramgayadap. Mga salot sa Pilipinas, nag-iiyak na naman mga amoy basura. Amoy basura? Di naman. Yan ang mga sigaw namin sa rally. Salot! Talagang salot! Salut-salutan! Pwe! Oo Pwe! nga. Pwe! Gulat ako doon. Ganun yan. Yung mga sigaw namin sa rally. Hindi ko lang alam kung sino salot. Julie Enriquez, wala na po ba kayo ibang makuha para sa show nyo? Ang baba naman ng taste nyo. Ang baba! Oo. Wala, kaya Madam Raben. Believe ako na pagsama nyo ang mga tanga at bobo. Parang compliment yun. No? Yan. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng special text line para sa aming mga fans na gustong mag-bash sa amin. Talaga namang nakaka-motivate ang inyong mga bashing. I-text nyo lamang kami. I-text nyo yung comment at i-send sa grado ni VP. 8080 to all small subscribers. At yan ang isang oras na naman ng mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Hindi si Kanya, Topacio. Ako si Ronald Llamas. Ito pa siyang gasolito yun. O ako, si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show. By the way, also with Ronald Llamas.